tara, samahan ninyo ako at andito po tayo sa Pasay City na kung saan ay magsa-sightseeing tayo along dito po sa CCP Complex o Cultural Center of the Philippines Complex. Tara, samahan ninyo ako para sa ating sightseeing walking tour. Kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda at katayog itong mga buildings along Roxas Boulevard dito po sa Pasay City. Na kung saan nandito po tayo sa vicinity nitong CCP Complex na kung saan ito po yung Vicente Soto Street. So later on madadaanan natin yung mga key features within CCP Complex o yung mga notable landmark. So yan yung MBC Media Group at ito naman yung Star City, isa sa mga kilalang amusement park dito po sa Metro Manila. Mostly guys, dito sa CCP Complex is a popular place ito for recreational such as jogging, walking, and even sightseeing. Kagaya nitong ginagawa natin ngayon. And ito naman is part nitong CCP Complex. So ito pong CCP Complex or Cultural Center of the Philippines is established or was established in 1970s. Dahil nga ito yung pinaka-sentro na kung saan lahat ng mga cultural festivals featuring Filipino culture ay madalas dito talaga ginaganap. So maganda na merong ganitong kind of cultural place that is dedicated for cultural or culture, yan, like arts and so on and so forth. Part na to is complex ng Philippine International Convention Center. So ito yung isa sa mga most prestigious convention center sa Pilipinas. So isa sa mga major events na ginanap dyan po sa PICC is the ASEAN Summit or Association of Southeast Asian Nations, na kung saan dyan ginaganap yung mga conference, mga meetings at pagpupulong ng iba't ibang mga world leaders. And also APEC Summit o Asia Pacific Economic Cooperative Summit, na kung saan ay marami mga world leaders ang nagmi-meeting or nagpupulong dyan sa PICC. And also yan din ang isa sa mga major events or major venue rather ng mga graduations ng iba't ibang mga universities sa Pilipinas such as De La Salle University, Adamson University, Philippine Christian University, and other big universities here in Manila. So yan po ang PICC. So tara, tawid tayo. It currently underwent major renovation and rehabilitation, na kung saan next year, 2026, dyan po gaganapin ang isa sa mga malalaking events, world events, which is the ASEAN Summit o Association of Southeast Asian Nations, na kung saan ay muling mag-host ang Pilipinas ng ASEAN Summit next year. Currently, ngayong taon is Malaysia ang chair ng ASEAN. Pero next year, Pilipinas na. And isa po yung PICC sa mga main venue ng ASEAN Summit. Kaya pag nakita mo itong PICC,
well, diyan magsisimula ang iyong journey to the real life. Napakaganda ng loob niyan, guys. As in, lalo na yung plenary hall. Kaya maswerte ka kapag ikaw ay gumraduate dyan sa PICC. And also, yung PICC na yan and other notable landmarks within CCP complex was designed by the national artist for architecture, Leandro Locsin. And isa na itong PICC. So yan po ay dinisenyo ni Leandro Locsin, national artist for architecture. At ito naman mga katropa ang Coconut Palace. Yan yung compound na yan. So galing tayo dyan na kung saan yan yung tanghalang balagtas of Folk Arts Theater. So ngayon, pabalik na tayo doon kung saan tayo galing. Kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda ang landscape nitong CCP complex dito po sa Pasay City. So, kay sarap talaga mag-sightseeing. Yan. Kita nyo naman yung mga matataas na coconut trees dyan po sa may Center Island. And also may mga restaurants din dito like Max, Manginasal, di pa pang mga restaurants. And also may Jollibee din dito if I'm not mistaken. Tama, may Jollibee din dito. Yan o. And then ayan yung Manila Bay Yacht Club. Yan yung Harbor Square. And ito na ang Cultural Center of the Philippines. Yan yung main building ng CCP na kung saan napakaganda niyan sa loob. It is also designed by the national artist for architecture, Leandro V. Locsin. Brutalist and modern architecture style siya. So lahat po ng mga cultural events dyan po ginaganap sa main building ng CCP. Napakaganda ng design ng national artist natin na si Leandro V. Locsin. And also is kasalukuyan ding nire-renovate yung CCP na yan. Siyempre, for more survivability and to be level up. So mas pina-level up pa itong CCP. And ito naman mga katropa ang ASEAN Gardens if I'm not mistaken, or isa sa mga magandang gardens dito po sa may CCP complex. So tara.
And then, ito ang main building o headquarters ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Plus, ang headquarters ng Department of Finance. So, within Bangko Sentral ng Pilipinas headquarters or main office complex. So, within BSP complex, itong headquarters ng Department of Finance. Kita niyo naman kung gaano ka-modern at kalaki itong main office ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So ito guys, part na ito ng Malate, Manila. So boundary na ito ng Pasay and Manila. And itong CCP complex. Kita nyo naman kung gaano kaganda itong facade ng Cultural Center of the Philippines. Then ito, is pinapaganda rin ito eh. Kitang-kita nyo naman kung gaano kalawak itong landscape ng Rojas Boulevard. Plus itong, sabi ko nga, is matataas na mga buildings. Mostly mga office, residential, like yung mga condominiums na yan. So hanggang dun yan. So far, pag mga ganitong oras, smooth naman or very smooth yung traffic dito sa may Rojas Boulevard. Particularly dito sa may area ng CCP complex sa may Pasay. So, kitang-kita nyo pa lang, I should say, ay maganda yung landscape kapag naglakad-lakad kayo, especially kapag first time nyo dito sa may CCP complex. Yan. So mostly kasi lahat ng mga events sa CCP is ginaganap February, which is National Arts Month. So February is one of my favorite month dahil alam mo naman mahilig tayo sa arts. So hindi masyado mainit dito sa may park considering na mapuno. Pero habang nung nilakad natin I don't know kung anong meron dito sa park na to. Bukal siya. And also guys, marami ding mga notable landmarks ang makikita around Pasay City. Aside dun sa CCP complex. So isa na doon yung SM Mall of Asia at yung isa naman is yung World Trade Center. So ewan ko lang kung madadaanan natin yung World Trade Center kasi banda doon sa dulo is yun na yung intersection nitong Ross Boulevard tas nitong Hilpuyat Avenue or dati pangalan niya is Buendia Avenue pero ngayon tinawag siyang Hilpuyat Avenue in honor of late former Senator Hilpuyat. So iyan mga katropa, yan yung Buendia Flyover or Hilpuyat Avenue Flyover. Nang saan tumatawid yan over Rojas Boulevard. So far smooth din naman ang traffic dyan po sa may Hilpuyat Avenue. Din doon banda yung World Trade Center. Ayan, yung may tower na yan. Sa may dulo.
So yan yun. So ito ang Buendia flyover. Ito ang Hilpuyat Avenue. Diba haba ng nilakad natin? So yan guys, lahat ng mga buses galing Manila is dito dumadaan. Lahat ng mga buses na biyaheng PITX, dito sila dumadaan sa Hilpuyat Avenue. Then ayan naman mga katropa, yung kulay brown na building na yan, yan yung World Trade Center na kung saan lahat ng mga major events sa Metro Manila like exhibitions, fair, ay dyan po ginaganap, and even convention dyan po ginaganap sa World Trade Center. And then ito is papasok yan dun uli sa may CCP complex, yung diretso na yan. Tapos yung pakaliwa is dire-diretso na yan ng Macapagal Boulevard. So dire-diretso na yan hanggang PITX. Then yung likod nito guys, kapag diniretso nyo yan, is reclamation area. So dine-develop din ito as part nitong reclamation project ng Pasay City. So ito ang World Trade Center. Yan ang World Trade Center. Dun banda sa malayuan, yun yung Manila Film Center. Natatakpan lang ng puno, plus itong dating Sofitel Hotel Manila. So part kaya ng CCP complex. So ngayon, pabalik na ulit tayo. Ito is part ito ng CCP complex, na kung saan ito yung isa sa mga parking lot nila. So ayan mga katropa, updated lang kayo palagi sa mga susunod pa nating sightseeing tour vlogs with Joms.